Jesus sa amin. We claim right now the victory over these things, God. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Why do we worship God once again? Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Kamayan at ngitian natin ang ating mga katabi, mga kapatid, bago po tayo umupo. Hallelujah. At kung atin po itong nagawa na, tayo po ay makaupo na. Amen, mga kapatid. Hallelujah. It's good to be in the presence of God. Tayo po ay nagingitian, tayo po ay nagbabatian sa Panginoon. Hallelujah. And once again, I would like to thank the Lord for this opportunity and this privilege na magdala ng Kanya pong salita sa inyo pong harapan sa oras na ito. Hallelujah. I am least of all the people that are standing here, but I pray that the Lord will speak to us. Amen. Now, I will, like I said kanina, mga kapatid, I will be sharing and speaking the story of a certain woman named Mary Magdalene. There are many Marys in the Bible. Amen? Maraming Mary sa Bible. If we read the Bible, there are many Marys. No? Mary is a common name. Ano po? However, the story of Mary Magdalene is something I would say that is, I would not consider as common. Ano? Yung kanyang storya ay something na hindi ko i-consider na common. Alright? Hindi common in a sense na nangyayari siya sa araw-araw. Yes, nangyayari siya sa madaming tao. Pero a lot of people are getting stuck when it comes to certain parts of the story of Mary Magdalene. Ano, mga kapatid? When Mary first saw Jesus, she was filled with what? 7 demons, mga kapatid. No, nung una niyang na-encounter si Jesus sa Luke chapter 8, verse 2, no? Diyan natin makikita yung unang introduction kay Mary. Sabi diyan, reading from verse 1, pagkatapos ito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid, nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa karihan ng Diyos. Kasama niya ang 12, which is the apostles, mga kapatid. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Okay? Galing daw kay Mary Magdalene, merong 7 na demons na nanggaling sa kanya. No? At pinalayas ng Panginoon. Okay? And in the story of Mary Magdalene, from this, kung babasahin natin mga kapatid, yung mention sa buhay ni Mary Magdalene sa Biblia, this was the start, and the last mention was when she was at the tomb. Okay? Nung siya ay inutusan, sinabihan, no, na sabihin mo doon sa kanila that Jesus has risen, I have risen. No? So that was the mention of Mary Magdalene in the Bible. Ngayon, mga kapatid, I would like to give this sermon the title, Anong Hinihintay Mo? Ano ang hinihintay mo? Amen, mga kapatid. Nailala ni Mary Magdalene si Jesucristo sa panahon na hindi kanais-nais. She started her ministry at a point where she was really, really vulnerable. I would say this was a weak moment for her. No? Katulad ng binasa natin kanina, that her ministry started, yung kanyang unang mention sa Biblia, mga kapatid, ay nung time na meron siyang 7 demons sa loob niya. At ito ay in-exercise. No? Napalayas ang mga demonyo. So yun yung pinakasimula. Imagine starting your ministry at the very lowest point of your life. And I think some of us can relate to that. Maa-relate tayo sa ganyan, mga kapatid. Some of us encountered Jesus in our weakest moments. Meron maaari sa ating mga katabi, kayo mismo, mga kapatid. Ano? Na-encounter natin, nakilala natin ang Panginoon doon sa mga panahon na tayo po ay pinakamahina. No? Moments when we are filled with quote-unquote demons. Ano? Demons of vices. Mga demons ng bisyo. Drugs, alcohol, women. No? We might have encountered Jesus during those times na tayo po ay filled ng mga demonyong ito. Ano? And this would be what we can consider our weakest moments. Ano? A moment in our life na very, very vulnerable tayo. Nainom tayo, malakas tayo minom, malakas tayo mambabae, malakas tayo magsigarilyo. Maybe some of us have tried drugs, ano? And
on those moments, that's where we encounter Jesus. Sa mga panahon na yun, maaring doon natin nakilala ang Panginoon. Demons of attitude, pride, envy, lust. Maybe kung hindi man tayo napunta doon, wala man tayong bisyo, mga kapatid, no, hindi man tayo umiinom, hindi man tayo nagsisigarilyo, hindi man tayo ng bababae, mga kapatid, maybe we have demons of attitude. Sobrang taas ng pride natin. Kahit alam natin na tayo yung may kasalanan sa argument, hirap na hirap tayo maapag-sorry. Ano? Maybe we have that demon as well. And demon of envy. Inggit na inggit tayo sa mga bagay na meron yung ating mga kapatid, ating mga nakikita. No? Lord, ba't sila lang pinagpapala mo? Bakit ako hindi? O sabihin natin, hindi pa nga natin kaila si Lord, di ba? Bakit sila lang meron nun? Ba't ako wala? No? Maybe we have that demon attitude. Yung lust, mga kapatid. Maybe we are fornicating. Meron tayong kinakasama, hindi pa tayo kasal, pero we're already being intimate with each other. Ano? We're already sharing a kiss, we're already sharing a same bed. Maybe we are fornicating, we are giving pleasures to ourselves. Hallelujah. So maaring wala yung mga bagay na yun kanina, yung mga vices, wala man tayong bisyo, pero maybe we have those attitude. Ano? Ano pa? Possibly we have the demons of fear, anxiety, spiritual fear. Ayokong pumasok dyan sa samahan ninyo, sa UPC, kasi gaganong-ganong kayo. Merong takot sa atin. No? There's that fear within us. Hallelujah. However, like katulad ng sinabi sa Biblia, doon sa storya ni Mary Magdalene, nagsimula po yung kanyang ministry noong time na siya po ay filled ng mga ganito. So in that sense, mga kapatid, maybe some of us nakaka-relate tayo. Na we met Jesus on our weakest moments. We met Jesus in our most vulnerable moments. Hallelujah. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Kung babasahin natin sa verse 3, Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others, these women were helping to support them out of their own means. After being exorcised, mga kapatid, after maalis yung mga demonyo na yon kay Mary, Mary did not remain and went back to her ways. She followed Jesus, and alongside Joanna and Susanna were listed as female disciples. Ano? After maalis ng mga demonyo na yon kay Mary Magdalene, the Bible did not say that she stopped. However, sinabi pa nga, sa kasunod na verse, ginamit nila yung kanilang resources para suportahan yung ministry. Ano? The thing with many of us is, after being liberated from our sin, our shame, our flesh, humihinto na tayo. After po, maliberate tayo ng Panginoon sa mga bagay na iyon, after maging masaya at peaceful ng ating buhay, mga kapatid, tumitigil na tayo, tinutulduan na natin. Ano po? We stop being faithful, we stop having initiative, we stop helping out sa church, we stop our devotion, our prayers. Hindi sinabi dito kay Magdalena, kung babasahin natin, mga kapatid, after maalis yung mga demonyo na yon, ang ginawa pa, ginamit nila yung kanilang resources para tumulong sa simbahan. Some of us just want the blessing of God. Gusto natin, pag natanggap na natin yung blessing, tayo po ay pinagpala, we stop being faithful. Tinutuldoan na natin. Okay na nakuha ko na yung aking gusto. Ano? Hallelujah. And I don't know who I'm speaking to today. Hallelujah. But there is, a conviction towards us. No? Are we going to allow ourselves, hayaan ba natin, mga kapatid, yung ating mga sarili to remain doon? After getting what we need from the Lord, alis na ako, bounce na ako. Hallelujah. There is a power vacuum when the flesh and the enemy is removed from our life. Kung tayo po, mga kapatid, before natin mailala ang Panginoon, meron tayong mga vices na ganito. Meron tayong vices, meron tayong problema sa ating attitude. Kapag naalis yan, dahil tayo ay naakilala sa Panginoon, kapag yan po ay naalis, merong power vacuum. Merong void. Merong butas, mga kapatid. Hallelujah. But ano yung power vacuum? Parang it's about, parang pangmatalino, parang yung term na, ano yung power vacuum?
If there's a void, empty space that was last occupied, there is something that needs to replace it. Ang ibig sabihin daw mga kapatid, kapag meron pong laman ng isang bagay, kailangan may papalit doon. Okay? Merong pangangailangan na makabalik, na may pumalit doon. Okay? Bear with me, mga kapatid. Matthew chapter 12, 43 to 45. Let me read. But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not. Then he saith, I will return into my house, whence I came out, and when he is come, he find it empty, swept, and garnished. Nakita niya na malinis. Then goeth he and taketh with himself 7 other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation. Ganun ang mangyayari, mga kapatid. Ang sinabi dyan, na yung isang bahay, yung tayo bilang vessel, mga kapatid, tayo bilang tao, umalis yung demonyo na yon. Kung hindi natin lalagyan niya ng laman, kung walang papalit dyan na, dun sa void na yon, dun sa butas na yon, na kung saan nandyan yung pagdadrugs natin, nandyan yung alcohol, nandyan yung pambababae, kung walang papalit doon sa pride na nandito dati, na inalis ng Panginoon, hindi ka na ma-pride inalis ng Panginoon yung iyong pagiging mainggitin, inalis ng Panginoon yung iyong lust, yung iyong pagfo-fornicate. Inalis yan ng Panginoon, kung wala kayo papalit dyan, mga kapatid, ano nakasulat dyan? Bumalik daw yung demonyo na yun, nagsama pa ng iba. And the state of the man was worse than the first. Mas malala yung kanyang estado kumpara noong nauna. So kung hindi natin papalitan yung void na yan, mga kapatid, kung inalis ng Panginoon yung ating mga kasalanan, nilinis tayo ng Panginoon, kung hindi natin kung walang ipapalit dyan, mga kapatid, mas lalo tayong lalala. Mas lalo tayong hindi lang tayo babalik, mga kapatid, doon sa ating old ways. Hindi lang ikaw babalik doon sa casual lang siguro yung pag-inom mo before. No, kapag hindi mo napunan yan, mangyayari, mas lalo ang lalala. Amen? And that is the warning that the Bible is giving us. When Jesus liberates us from the things that bind us, kapag tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa mga bagay na pumipigil sa atin, we need to place something greater. Dapat mas higit yung ating pong ipapalit doon sa vacuum na yun. Kasi kung hindi, may babalik lang Kasi kung walang laman yan, may babalik lang No? And the Bible tells us na yung babalik, mas malala. May kasama pa. No? Maybe before, you're just drinking. And then, sa susunod, pag bumalik yan, may kasama ng pambababae. May kasama ng pagluloko. So that is the warning that the Bible is giving us. Now, let's go back to Mary. Apart from the mention kanina na nagsimula ang kanyang ministry, doon po sa kanyang pagkilala sa Panginoon that she has 7 demons, Mary was also present at the crucifixion. Sabi sa Matthew chapter 27, and many women who had come from Galilee with Jesus to care for him were watching from a distance. May mga nanonood po sa malayo. Among them, si Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, the mother of James and John, the sons of Zebedee. Okay? Kasama si Mary Magdalene doon na nanonood saan? Sa crucifixion ni Kristo, nung si Kristo ay naapako. Okay? Sa John 19, ganun din. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister. Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Okay? Kasama din talaga doon sa Mary Magdalene sa cross. Imagine being so loyal to Jesus that you are one of the people that remained in the tomb while the rest went hiding. Imagine na sobrang loyal nito ni Mary Magdalene. Talo niya. Nadaig niya yung alin? Yung 12. No? Nadaig niya. Of course, except for John, mga kapatid. Pero nadaig niya yung the rest of the apostles. So si Pedro, nagtago. 3 beses niya pa nga dinenay si Kristo. Tago siya. No? Imagine being so loyal to Jesus that you were there at the crucifixion. In our lives as Christians, Jesus will be crucified in us. What it means is that people will mock us of our belief, mga kapatid. Hallelujah. Tayo, bilang mga Kristiyano, people will constantly crucify Jesus within us. Ano yung ibig sabihin nun, bro? Ibig sabihin po nun na palagi tayong imama, palagi tayong i-challenge sa ating paniniwala bilang Kristiyano. Hindi lang basta ng ibang tao, kundi tayo din mismo, mga kapatid. We'll have questions. Bakit kailangan ko magpalda? Bakit kailangan ko umattend sa gawain?
Bakit kailangan aga-aga ng service? No? We'll have these questions na hindi kailangan ng galing sa ibang tao. Pero tayo rin mismo, mga kapatid. And in this sense, we are crucifying Jesus as well. Ano? Mga kapatid. Sabi po sa Hebrews 6, chapter 6, and then fell away, it is impossible to renew them again to repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Pinapahiya. Ano, mga kapatid? So, Jesus will be crucified, mapapahiya ang Panginoon. Depende po the way we interpret this, mga kapatid. Maybe tayo yung mismo magka-crucify sa Panginoon or maybe yung ibang tao. Hallelujah. The question is, can we stay loyal to Jesus when things get rough? Pag humirap ang mga bagay, can we still stay loyal to Jesus? Are we going to continue going to church, mga kapatid? When things are questionable, when metaphorically speaking, Jesus is being crucified in front of us. Pag tinatarget ng ibang tao, ng ating isipan, pag dinadoubt natin yung pagkilos ng Panginoon, are we going to remain loyal to Jesus? Are we still going to church even if it's hard for us? Kung mahirap na para sa bawat isa sa atin, dahil kini-question na hindi natin masagot eh. Bakit ba nandiyan ka sa UPC? Ba't ba ma-attend ka dyan? No, hindi natin alam kung ano yung masagot. No? Are we going to get that doubt? No? Hayaan ba natin yung doubt na yon? Nakainin tayo? Or are we going to stay loyal to Jesus? Amen? Apart from those things, kanina, those two events na sinabi ko po, Jesus told Mary to tell the disciples that He is risen. She was also present. Where? Dun sa tomb. Siya yung pinakaunang nandun. Ano? Some of us just like to hang around the tomb even though we were explicitly told to go. Kung titingnan natin, mga kapatid, yung scripture, ano po, nung nandoon si Mary sa tomb, hallelujah, Jesus told her na, na kailangan mong tawagin, no? Sabihan mo sila. Sabihan mo sila that I have risen. Ano? Pero, ang problema kasi, some of us just like to hang around the tomb. Gusto nating tumambay lang doon sa tomb. No? Gusto natin na nandito, ano yung sabihin nun? Okay naman na nandito ako sa church, nakaka-attend naman na ako. Goods na to. Bakit pa kailangan may ministry? Ang hassle naman yan eh. Bakit ang daming gastos sa UPC? Puro gawain, wala na kaming pera. You know? Some of us like to hang around the tomb. No? The tomb where Jesus was. No? Gusto natin, nakita ko si Jesus, okay, dito na lang ako, tatambay na lang ako dito. Ano? Tandaan natin, mga kapatid, that we are one body. Amen? 1 Corinthians 12:20, but now there are many members, but one body. Ye are the body of Christ. Tayo po ay katawan ni Kristo and severally members thereof. Hallelujah. Tayo pong bumubuo sa katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So merong importansya yung ating pong pagpunta dito. Amen? Meron pong importansya kaya po tayo nandito. No? You are not just a member. No? Hindi ka lang basta bisita. Tapos pumunta ka dito, bisita ka, tapos nakatatlong linggo ka na, so hindi ka na bisita. Hindi lang naman ganun yun, mga kapatid eh. Hallelujah. And even though tayo po ay matagal na sa gawain, tandaan natin, mga kapatid, sabi sa James 2:26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Mary Magdalene, after being told to get the apostles, anong ginawa niya? Hindi naman siya nagstay doon, tumambay sa tomb. Hindi siya tumambay doon. She went out and go. The command is to go, mga kapatid. Yung binasa natin kanina, Matthew 28, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga... Humayo kayo. That was the instruction. To go, mga kapatid. Hindi na natili si Mary Magdalene doon sa tomb, sa tabi ng tomb, naabukas yung tomb, tumambay siya doon. She went to report that Jesus is risen. The world will not hear the good news if none of us will move away from the tomb. Wala pong makakarinig ng magandang balita kung wala pong aalis doon sa tomb. Kung wala pong lalayo at tatakbo doon sa tomb.
Amen? Yes, we want to hear the Word of God, pero the Word of God did not reach us. Hindi po nakaabot ang salita ng Panginoon sa atin dahil may gustong nakasteady lang. We need to be active sa evangelism. We need to be active sa church. Because again, faith without works is dead. Hallelujah. It's not enough na, okay, I believe that Jesus has risen. Nakita ko na, okay, nag-roll yung tomb. Wala si Kristo dito. Sinabihan ako ni Kristo. Okay, that's it. I'm done. No, that's just faith. Naniwala ka lang, mga kapatid. No, pero faith without works is dead. Amen. The work part is us going, running, and telling people that Jesus has risen. Hallelujah. The Bible times were a time of immense patriarchy. Ang panahon po ng Biblia, mga kapatid, no? Ancient times, it was an immense time of patriarchy. Ano yung sabihin ng patriarchy? Na puro lalaki lang ang pwede. Katulad ngayon, mga kapatid, na-enjoy natin. Mga babae pwede mag-drive. Mga babae pwedeng bumoto. Mga babae pwedeng mag-hold ng position sa leadership. Meron tayong mga politiko na mga babae, okay, and they were doing good. Ano po? Pero nung panahon na yon, no? It's not the same. Hindi ganon, mga kapatid. Land and property were passed down to sons instead of daughters. Yung mga lupa, hindi mo pwede ipasa yan sa babae mong anak. No? Kapag may babae kang anak, hindi mo sa kanya ipapasa yun doon sa asawa niya. No? Doon sa mga lalaki. The apostles were all male. Lahat sila lalaki. Ano? Head priests were limited to men only. Hindi pwede magkaroon ng head priest na leader ng church na babae. Ano? How can a woman out of all the people be chosen to have found Jesus was out of the tomb? How about that scenario, mga kapatid? Nasa dami-dami ng tao na pwedeng posible, ang pinili ay babae. Ano? If the Bible is not true, because a lot of people are arguing that the Bible is not true, tayo, mga kapatid, niniwala tayo na totoo ang Biblia. No? But some people doesn't believe that. No? Kung hindi po totoo ang Biblia, why would the people, bakit yung mga tao na nagkolekta, nag-organize ng scripture, hahayaan nila na may makapasok na ganitong bagay? Knowing full well na hindi nga respetado ang babae noon. No? Kahihiyan yun sa kanila. Sabihin, hindi totoo yung Biblia. Eh bakit hinayaan nila itong makapasok? Na merong babae ang nakahanap, ang nakatagpo, na si Jesus ay wala na dun sa tomb, ay babae. Ano, mga kapatid? The existence of Mary Magdalene teaches us a lot of things. Today, let us ask ourselves, do we want to just hang around the tomb? Tanungin natin ang ating mga sarili. Gusto ba natin na tumambay lang doon sa tomb? Hallelujah. Nais ba natin na tumambay lang sa tabi ng libingan na malaman ang magandang balita? Alam natin, mga kapatid, ang gospel, pero hindi ito ibahagi. Are we satisfied na alam natin but we are not doing anything to run, to go? This refers not only towards evangelism, mga kapatid. How about us na nasa simbahan pero are not doing anything to further the church? Umaaten tayo, matagal na tayo nandito sa gawain ng Panginoon, pero we are not doing anything to further the church. We are not contributing to the church. To help, to move around the church. Mga kapatid, wag po nating harangin at patagalin ang plano ng Panginoon sa ating simbahan just because ayaw nating gumalaw. Just because ayaw nating kumilos, mga kapatid. Are we satisfied that we know that there is salvation, pero hindi tayo kikilos, mga kapatid? Are we satisfied that I know the tomb is empty, pero I don't want to share it with anybody else? Gayon din, mga kapatid, tayo na matagal na sa simbahan. Are we satisfied that we're just hearing the Word of God every Sunday, every Sunday? Tayo nagpe-pray every Sunday, every kahain. Tayo umaatin ng gawa. Are we satisfied in that? Pero wala pa tayong ministry. Sa tagal-tagal natin sa panahon dito, sa pagkailala sa Panginoon, wala pa rin tayong ministry. Yung ating prayer life, hindi pa rin lumalago. Yung ating devotion, mga kapatid, hindi pa rin. Don't worry, mga kapatid, hallelujah. Kahit ako po natatamaan, this is not just about you. This is also about me. All of us, mga kapatid, hallelujah. Kinausap tayo ng Panginoon, are we satisfied just by seeing the tomb that is empty? Satisfied ba tayo, mga kapatid, nakikita lang natin, naririnig natin yung salita ng Panginoon, pero walang kahit isa sa atin na kumikilos? The command is to go. The command is to run. The command is to tell them. Hallelujah. Pero walang magsasabi sa kanila, how can the word reach them?
Hallelujah. Now I ask you mga kapatid, babalik tayo dun sa ating title. I ask you, anong hinihintay mo? Tayo pong lahat ay tatayo mga kapatid. Hallelujah. I don't know mga kapatid kung who am I speaking today. I don't know kung para kanino itong salita ng Panginoon. Maybe it's a bit direct. Hallelujah. Hindi ko alam mga kapatid, baka masyadong direct. Hindi ko alam kung baka nakaka-offend. Hindi ko po alam kung baka masyadong rude. Hallelujah. Maybe this is not the type of preaching, the type of sermon, mga kapatid, na ating ine-expect na magaan. Baka may bigat. Hallelujah. Baka meron sa ating natamaan. Hallelujah. But this is the Word of God. The Word of God is a double-edged sword. Hallelujah. Maaring yung iba, yung matamaan, maaring tayo rin, mga kapatid. Hallelujah. Kasi if you're going to ask me, kung ako po ang inyong tatanungin, mga kapatid, I don't think na masasatisfy ako sa idea that I know that the tomb is empty. Alam ko na buhay ang Panginoon. Na alam ko na may kaligtasan.